Yun, yo! Ay mga master at welcome sa ating YouTube channel. At ito, ipagpatuloy na natin tong talakayan natin na naudlot kahapon, no? About pa rin to kay Idol Rapi Tulfo. Kasi nasabi niya na merong mandatory contribution sa mga iilan mga eskwelahan sa atin, no? Yung mga public school, meron daw nangyayari mandatory contribution, no? Yung mga pangangailangan or needs ng isang eskwelahan hinihingi sa mga estudyante, di ba? Yun ang sabi ni Idol na meron daw mga sumbong sa kanya. Pero ayaw naman niyang sabihin kung anong eskwelahan yun para maimbestigahan na, no? At ito naman sa next na to, no, itong video na to ngayon, yung mangyayari, spoilers ahead, mukhang magkakasagutan. Hindi pala magkakasagutan dito si Idol, si Pia Cayetano at saka si VP Sara Duterte, no? Kaya ito, ipagpatuloy na natin to mga master, pero bago tayo magsimula, syempre, shoutout muna sa inyong lahat. At ito na, ipagpatuloy na natin itong naudlot natin na talakayang kahapon. Voluntary contribution from na inimpose po ng PTA. Ang nangyari po kasi sana, ang request ko, pagsabihan nyo po, pag meron pong PTA meeting, dapat wala na akong pag-uusapan na tungkol sa contributions. Dapat ang pag-uusapan lang po sa lahat ng PTA meeting, i-require nyo po, ay tungkol lang po sa academic performance ng mga estudyante o yung mga problema tinayin ng mga estudyante, period. Kasi ang nangyari... Ito, no? Ito yung sinasabi ni Idol na ganito, no? Bakit na lang hindi na lang niya, kaysa sa pagsabihan, dapat paimbestigahan niya na para malaman kung sino yung mga yon at maparusahan na. Kasi bawal yun, Idol, Di ba? Bawal yun. Bawal ka manghingi sa mga estudyante ng sapilitan, di ba? Pwede yung voluntary donation, voluntary contribution, pero yung mandatory, 'di ba? Bawal 'yun. Kaya Idol, kaysa na pakiusapan mo, dapat imbestigahan yung mga 'yan, no? Kung totoo man yang sumbong sa iyo, 'di ba? Kung totoo man 'yan, dapat paimbestigahan na para, 'di ba? Makasuhan yung mga at mapasibak yung mga teacher na gumagawa ng ganun. Kasi kung totoo man 'yan, 'di ba? Corruption 'yan. Ibig sabihin corrupt yung mga teacher na sinasabi mo or tinutukuyan mong mga eskwelahan, di ba? Kurap yung mga teacher doon. Kaya nga dapat sabihin mo na kung saang eskwelahan ba yan. Di ba? Para maimbestigahan na. PTA meeting, 101% ang unang agenda sa meeting na yan, and I have proof from parents and even teachers. Ito meron daw siyang proof na ang first agenda tuwing magkakaroon ng PTA ay project. Ano ang pwede natin magawang project sa eskwelahan? Repair para sa CR. Ewan ko dito kay Rapi Tulfo, no, kung totoo ba yung mga sumbong sa kanya. Kasi kung 'di ba, kung talagang naniniwala siya sa mga sumbong na 'yon, dapat siya mismo, 'di ba, nagpaimbestiga siya. 'Di ba? At saka dapat hindi niya na pinarating diyan, dapat doon pa lang kung mayroon siya nakuhang matibay na ebidensya na talagang totoo yung nangyayari yung ganun, na pagdating sa mga PTA meeting, ang kaagad ng unang agenda is manghingi ng pera. Di ba? Kung talagang mayroon kang matibay na ebidensya, Idol, bakit hindi mo na lang ipasara or, tawag nito, ipasibak. Di ba? Isibak yung mga teacher na gumagawa ng ganun, di ba? Kaysa yung, putik yan, gusto mong request mo pagsabihan, talagang, hindi ko alam kung totoo ba yan Varnish para sa silya na nasisira na. Bili tayo ng chalk, bili tayo ng floor wax, bili tayo ng ganito, ganon. Ang mga estudyante na walang pang contribute, kuminsan pinapahiya pa, nilalagay pa po sa group chat. Ito, nag-contribute na si Juan, si Mario, si Pedro. However, si Rolando hindi pa nag-contribute, si Petra hindi pa nag-contribute. So napapahiya yung mga hindi pa napapag-contribute, na napipressure po. Yan, yung mga pinagsasabi mo, Idol, ang gusto mo lang pagsabihan. Bakit hindi natin yung kasuhan? Bawal yung ginagawa nila. Di ba? Kung totoo man yan, Idol. Di ba? Kasi baka mamaya, invento lang yan Di ba? Ang maganda nga talaga dyan, isiwalat mo na. Di ba? Sabihin mo na talaga kung sino yung mga yan o saang eskwelahan yan. Nang maimbestigahan na. Dahil hindi maganda yan. Isipin mo, porket hindi ka nakapag-contribute, diba? Sa sinasabi mo na mandatory contribution, parang mabubuli ka na sa chat group nila. Di ba? Hindi maganda yon.
Kaya nga maganda, Idol, ilabas mo na kung sino ba yan. In some cases, itong mga magulang, baka natututo pa magnakaw para hindi lang mapaya yung kanilang mga anak. Tingnan mo, grabe no, advance mag-isip nito, no? Sabaw talaga tong si Idol, no? Tapos yan, mambabatas. Puro imbento. Putik yan. Kasi nga, patunayan mo, Idol, di ba? Patunayan mo na hindi imbento yan. Yang sumbong sa'yo. Ganun lang yun, eh. Wala ka naman nakasuhan, eh. Wala ka naman napasibak na teacher. Sasabihin mo, pagsabihan? Bakit kailangan pagsabihan yan? Hindi kailangan di-tolerate yan. Kailangan kaagad kasuhan yan para masibak na yung mga guro na gumagawa ng ganyan. Di ba? Para hindi ka sabihing imbento lang yung mga pinaggagawa mo, pinagsasabi mo dyan. Kasi ngayon, lumalabas na imbento lang yan. Bakit? Mga tulponatics. Oh. May napasara na ba tong si Idol na eskwelahan? Di ba? Na ganyan ang ginagawa? Di ba wala? Kasi nga, bawal yan eh. In the first place, bawal yung ganyan, yung manghingi eh. Sa pilitan na manghingi, bawal yan. O bakit hindi niya kasuhan? Total, sa kanya naman ni sinumbong. Di ba? Sabi niya pa nga, every single day eh, nakakatanggap siya ng mga reklamo. Pagdating sa ganyan. Oh, ba't hindi niya pa imbestigan para lumabas kung totoo ba o hindi? Tik talaga. Sayang pera. Meron po akong proof tungkol dyan. And in fairness po sa inyo, this has been going on for many years. Even as far back as yung administration pa po, I can remember Brother Armin Luistro. In fact, nag-away pa kami on air niya sa Wanted sa radyo because ayaw niya maniwala hanggang sa pinadalahan ko siya ng mga reklamo and nakita niya po na talagang valid and then nag-issue po siya ng memo na stop na yung contribution, voluntary contribution. After a few months, nagsibalikan din po hanggang ngayon. So is there a way na talagang once and for all, since senador na po ako, because I promise na once ako'y maging senador, I'll put a stop of this nonsense. Nung ako po'y wanted sa... Ano nyo, di ba? Sinabi niya, pag daw senador siya, papastop niya na yung mga ganyan. O bakit hindi mga aksyonan? Kaagad. Total, marami nang sumbong sa'yo. Every single day, meron kang sumbong na natatanggap. Di ba? May reklamo ka lagi natatanggap. Bakit hindi mo na lang aksyonan? A broadcaster, of course, wala po akong magawa. All I can do is call the authorities and tell them, hey, we have complaints pertaining to this and that. Now that I'm senator and they elected and voted me para mabigyan solusyon itong problema ito na mga magulang mag-aaral, I have to do something to put a stop to these problems once and for all. Can you guys promise me na mainto na to para ako po ay maging supporter ng inyong budget at hindi ko po kontrahin. Humingi kayo ng 1 trillion pesos for all I care. Kasi alam... Yan naman, no? Pagkatapos niyang siraan, tapos pag-ano na naman siya. Yung... ano yun? Yung parang maninira siya, pero parang nagsusorry muna siya. Ay, ano muna siya. Maninira, sabay magsusorry. Maninira, sabay magsusorry. Ganyan yung ginagawa lagi ni Idol eh. Ano pala, maninira, tas pupurihin. Maninira, tas pupurihin. Di ba? Ba't ka lang kasi hindi mo patunayan yung totoo ba yan, mga sumbong sa'yo? Kaysa yung ganyang ginagawa mo. Kailangan po ang maayos na budget para sa DepEd. And I firmly believe na kailangan talaga ng DepEd ng pinakamalaking budget among all other agencies because... Ang problema nga kasi dyan, Idol, di ba? Di ba? Baka mamaya sa taas walang problema, di ba? Sa taas walang korupsyon na nangyayari. Di ba? Nadidistribute naman na maayos yung mga pera. Di ba? Ang problema yung baba. Baka sa baba nagkakaroon ng korupsyon. Kasi nga, sinasabi mo na every single day nakakatanggap ka ng reklamo. Pagdating sa ganyan, nagkakaroon ng mandatory contribution. Oh. Tapos ang palusot lang nila, sasabihin nila, hindi sa kanila nakakabot yung mga budget na galing sa national. Di ba? Kaya nga dapat paimbestigahan mo yan, Rapi Tulfo. Total, senador ka naman na. Di ba? Senador ka naman na, bakit ayaw mo na lang paimbestigahan? Para malaman na kung totoo ba yan o hindi. We need to give quality educations to our poor na mga kababayan. Because yes, Idol. Kailangan natin yan. Lalo na sa mga mahihirap nating kababayan para umasenso yung buhay nila, di ba? Kailangan talaga ng edukasyon. Diba? Number 1 yan. Pero,
kung tutulugan mo yan, yung mga pinagsasabi mo na puro ganyan, eh pangit, di ba? Total nga, sa'yo naman nga sinumbong, eh ba dapat ikaw na ang umaksyon yan? Hindi yung sasabihan lang na i-stop nila yung mga ganong bagay. Di ba? Dapat talaga sampulan. Kasuhan. Masibak yung mga taong gumagawa ng hindi maganda. Lalo na yan, korupsyon. Di ba? Who he was less in life, should have more in law. So, dapat sa ating batas, bigyan po ng magandang edukasyon, bigyan po ng magandang serbisyo ang mga mayroon nating kababayan. Dito lang po sana sila makakabawi. And I agree, dapat pabawiin natin sila sa pamagitan ng pagbigay ng quality education. Pero how can we give these students quality of education kung kulang-kulang? And then, we're teaching these kids to be corrupt when they grow up. How and why? Because they know, and they knew, na yung paghingi sa kanilang contribution ay pangingikil. Sir, So, pag lumaki po Grabe, no? Dami nang sinabi ni Idol, no? Yung baka magnakaw na lang yung magulang, di ba? Tapos ito, matututong mangurap yung mga bata kasi pangingikil daw kasi nakikita nila yung kung paano ginagawa yung pangingikil sa kanila. Di ba? Grabe talaga. Grabe utak ni Rapi Tulfo. Grabe. Patalon-talon. Hindi mo alam kung ano ba talagang totoong issue. Di ba? Grabe. estudyante, makikita nila na okay lang pala yung mangikil kasi si teacher nangikil sa amin. So paglaki nila, there's the possibility na baka mangikil sila. Senator Tulfo, your time. May possibility daw na mangikil sila kasi sila nakikita nila kung paano sila kinikikilan. Di ba, Idol? Di ba dapat nga paimbestigahan mo na yon? Kasi nga ayaw mo nga yung para hindi na sila matutong mangikil. Oh, para hindi sabing imbento yung mga pinagsasabi mo, paimbestigahan mo na. Total senador ka naman na. Ano ba bang gusto mo? Di ba? Na parang sinasabi mo na itong sila BP Sara Duterte is pabaya. Parang ganun ba, Rapi Tulfo? Kasi bakit mo kailangan pang sabihin yan? Eh, wala ka namang, may lagi ka lang sinasabi. Meron kang facts, meron kang facts. Di ba? May mga ebidensya ka. Ba't hindi mo ilabas? Putik joke talaga tong senador na to, no? Talagang drama eh. Grabe magdrama eh, no? Kuwang-kuha naman yung kiliti ng mga Tulfonatics. Time is up, no? You've been informed that your time is up. Si Senador Pia Cayetano, no? Yung nagsalita, no? Tinan mo yung mukha ni Idol. Dismayado ka ba, Idol? Kasi walang nagta-times up sa'yo pagkasama mo yung mga tropa mo, di ba? Walang nagta-times up kay Rapi Tulfo eh. Dada siya ng dada pag ang kasama niya, sila Bato, sila Villanueva, sila tawag nito, si Robin, tapos sino pa? Si Senador Francis, di ba? Walang times up si Rapi Tulfo. Pagdating kay Senador Pia Cayetano, times up ka na, Rapi Tulfo, dahil mo nang sinasabi, patalong-talong ka lang naman. I-point out mo na kasi yung pinakapunto mo. Yan tuloy, na-time out ka tuloy. Dami mo sinasabi. Di ba? Una, napunta sa PTA. Meron daw mandatory contribution. Tapos napunta na sa mga magulang na baka daw matuto na magnakaw para sa kanilang mga anak. Di ba? Ay matuto, magnakaw na lang daw para sa kanilang mga anak kasi hindi makapagbigay ng mandatory contribution. Tapos, napunta na doon sa mga estudyante na baka someday na maging corrupt na rin sila kasi nakikita nila kung paano sila kinukurap. Kita nyo ba yung mga Tulfonatics kung paano kagaling gumawa ng kwento itong si Rapi Tulfo? Bakit na lang kasi hindi niya na paimbestigahan, no? Tapos isampal niya dyan sa, di ba, sa Senate hearing na yan, na ito ang ginawa ko. O, kitang-kita, pinaraid ko yan. Ay, pinaraid. Pinaimbestigahan ko yan. May gantong nangyayari. Anong gagawin natin dyan? Dapat ganun, Senador Rapi Tulfo, no? Para makita talaga na may ginagawa ka. Hindi yung pati yung sumbong sa'yo, isusumbong mo pa. Di ba? Tapos sasabihin mo, I know for a fact. Di ba? May ebidensya ako. O bakit hindi mo ilabas? Di ba joke? Ang galing niyang gumawa ng kwento.
Ganto, talon. Di ba? Tuloy na nga natin kasi mukhang nabara si Idol eh. You've responded, but kindly respond again. Ay, Yusek Escobedo. Madam Chair, Your Honor, number one, you asked... Nasasagot na yung ating VP Sara Duterte, no? Yan na, Idol. Question on how you can help. Paano kayo makatulong na senator na kayo ngayon? Pwede po kayong gumawa ng batas na ipagbawal po ang voluntary contribution sa mga PTAs. And then, pwede po nating i-implement yan. May penalties po yung teacher or parent na mag-insist na merong voluntary contribution. Ang mga PTA po, just like all the other associations, are guided by the majority. Kung ano po yung nadedesisyonan ng majority doon sa kanilang association, yun po yung nasusunod. Now, it is a voluntary contribution. Ibig sabihin, hindi po pinipilit yung mga estudyante o yung mga magulang na mag-contribute kung yun man ang nadesisyonan na project ng PTA. Marami po tayong mga stakeholders na iba-iba po yung projects nila sa ating mga paaralan. Hindi lang po mga PTA, but we have NGOs, we have private sector donors who partner with our public schools sa mga specific na projects nila in certain schools. Ganito po din yung ating mga PTA. Pinag-iisipan po ng teachers and ng parents kung paano sila makatulong sa kailangan para sa pag-aaral ng mga bata. But then again, as I said, these are voluntary contributions. Pwede po nating ipagbawal. Gagawa po tayo ng batas para po merong penalty. Madam Chair, pwedeng konti na lamang. Ayan ha, sabi ni Idol, konti na lamang ha. Ano natin kung konti na lamang, no? At saka kung naintindihan niya ba yung sinabi nito ni VP Sara Duterte, no? Simple lang naman yung gusto ni VP Sara Duterte, di ba? Total, nandiyan ka na naman sa Senado, Rapi Tulfo. Ikaw naman yung pinakamaraming sinagsasabi dyan about dyan, di ba? Di ba? Sabi mo, may mga ebidensya ka, di ba? Ikaw yung gumawa ng batas. Di ba? Number one talaga dyan, gawan mo ng batas. No? Kung nakukulangan ka pa sa mga batas na meron na pagdating sa ganyan, kasi part naman ng corruption yan, unang-una, tawag nito, government employee, ang mga public school teacher, di ba? Patawan mo pa ng mas mataas na penalty, ganun, di ba? Tapos saka idamay mo yung parents, ganun. Para parehas mag-contribute, kasi parehas sila nagko-contribute eh. Di ba? Kung wala ngang manloloko, wala magpapaloko, okay. Di ba? Kung alam ng magulang na may penalty sila pag sila ang nagbigay ng donasyon, di ba? Sa pilitan, no? Mandatory donation, nagkakaroon ng mandatory donation, di ba, na nanghihingi itong teacher, tapos pati yung magulang nagbibigay, di ba, kasali siya dun sa penalty na ipapataw sa kanya, di ba? Kaya mapipilitan talaga na parehas both side, hindi talaga gagawa ng kalokohan, di ba? Kasi nga, kung magpapaluwa ka sa teacher, talaga magpapatuloy yan, oh. Di ba? Kung alam mo na may penalty, na pati ikaw, mapipenalty yan pag ikaw ano ba tawag dito na parang nakipagtulungan, no? Nakipagtulungan ka dun sa mga ganong klase ng kalakaran. Kasi, ang iisipin kasi niya ng mga ibang estudyante, di ba? Na yung nga, sinasabi mo na yung iba, pinag-uusapan sa kanilang group chat kasi hindi nakapagbigay. Tapos yung iba, yung mga nagbibigay, nagkakaroon ng mga honor, di ba? Oh. Kung walang nagbibigay, kahit isa, walang tawag nito gagawa ng ganun kasi wala siyang mauuto. Kasi alam din ng mga parents na may penalty din sila pag nakipag sila diyan, di ba? Tawag dito, naipagtulungan sila sa mga ganyang klaseng gawain na hindi naman maganda. Na bakit nagkakaroon ng mandatory contribution sa mga public school kaya nga public school di ba? Senador Rapi Tulfo, di ba? Sana naintindihan mo yun. Gawa mo na lang ng batas. Di ba? Kung talagang magaling ka, kung talagang marami kang alam, gumawa ka na lang ng batas. No? Wala pong kapangyarihan na para ipatigil yan. Pero however, meron pong kapangyarihan ng DepEd na para ipatigil po yung tinatawag na voluntary contribution sa PTA. Now, doon sa questions ko, hindi naman nga kailangan ipatigil. Di ba? Kailangan kasuhan na. Para masibak na yan, Rapi Tulfo. Ba't kailangan pa natin ipatigil yan? Putik yan.
Kahit sabihan mo yan, kung talagang matigas ang mga mukha ng mga yan, at ayaw gumawa ng tama, wala din. Paano malalaman ng nasa taas? Diba? Susumbong na naman, ganito na naman. Mangyayari, paulit-ulit lang. Lagi sasabihan, hindi, wag niyong gawin yan kasi hindi maganda yan. Ganun na lang ba yun, Senador Rapi Tulfo? Kung bakit na lang hindi kasuhan? Para masibak na yung mga gumagawa ng ganyan. Para hindi na sila umulit. Syempre, sino ba bang uulit? Na alam nila na masisibak sila pag ginawa nila yung ganung bagay. At gawan mo nga ng batas, di ba? Bigyan mo ng penalty. Both side. Magulang yung teacher. No, para wala talagang magano diyan, makisali sa walang gumawa ng ganyan. Di ba? Talagang ipagpipilitan niya talaga yung gusto niya, no? Ganun talaga si Idol, no? Grabe. Sagot, pwede ba pakisabi sa akin paano po na-disburse yung pong MOE, especially dun sa mga chokes, sa mga electric funds. Electric funds palagi every year yan, talamak na talamak. Janitorial, security, repair, CR. Ito, no, yung mga tanong ni Rapi Tulfo, no? Di ba magtatanong siya? Di ba mahilig siya mag-interrupt? Di ba? May nagsasalita, di ba? Tapos bigla na naman siya, wait sir, ganto, ganyan, ganto. Di ba? Tapos, magtataka siya, bakit hindi siya nasasagot sa mga tanong niya. At saka, pag sinagot naman yung tanong mo, Rapi Tulfo, di ba? Kung ayaw mo yung sagot, hindi ka naman maniniwala. Di ba ganun ka? Talaga, let's talaga tong taon to. Paano po na-distribute from DepEd hanggang sa pagdating sa eskwelahan? Paano nakakarating po yung mga MOE, sir? Meron po tayong listahan kung saan po pwedeng gamitin yung school MOE. At yung sinasabi niyo pong chalk allowance, meron pong cash allowance ang mga teachers. At ito ay taon-taon na ibinibigay sa mga teachers. Kaya hindi po tama na magdemand ang PTA na magsusolicit ng contribution from the members of the PTA para mabigyan ng chalk allowance ang mga teachers because meron ngang panukala sa both chambers of Congress na i-increase yung cash allowance to 10,000. Good. Kasi sir, katulad yan, aside from chalk, floor wax, Di ba? Grabe talaga to si Rapi Tulfo. Yung mga resource person niya talaga, lagi niya talagang ini-interrupt. Binibigyan siya ng matinong sagot, tapos bigla siyang sisingit. Di ba? Tapos magtatanong siya, bakit hindi pa nasasagot yung mga tanong niya? Ganyan siya. Ano ba yan, mga Tulfonatics? Ganyan. Wala talaga. Parang talagang siyang hari dyan sa Senate hearing na yan, no? Siya ang bida. Putik yan. Bakit hindi mo muna patapusin yung sumagot? Di ba? Itong si Sir. Hindi mo muna siya patapusin. At intindihin mo yung sagot niya. Di ba? Binibigyan ka ng facts. Tapos sisingit ka. Wala kayong matatapos niyan. Di ba? Wala kayong matatapos na ganyang usapan. Talaga itong si Rapi Tulfo, joke talaga, no? Talagang sinasayang niya lang talaga yung pera natin dyan sa Senate hearing na yan. Putik yan. Varnish. Alam mo kasi sa LGU, meron pong atang allocated na 1% from the real property tax ata. Na SAF po. SAF, para sa maintenance ng school. So doon po pwedeng kumuha kayo ng dagdag budget. Wag lang ho sana humingi sa mga estudyante. Kasi nga talaga sir, every single year, Hindi nga sila ang may problema noon, Rapi Tulfo. Ang kulit naman niya to. Ang may problema doon, yung mga eskwelahan, yung mga teacher na gumagawa ng illegal, nangungurap sila sa mga estudyante nila. Tapos ang gusto mo lang patigilin, utusan neto sila, ay utusan neto yung mga guro na wag nang gawin yung mga ganong bagay. Kailangan ipatigil. Hindi dapat ipatigil, kasuhan na. Para matigil na yan at wala nang gumaya pa. Tik talaga tong taon to. Nagsasayang ka lang ng oras eh. Sabi mo nga, pag senador ka na, gagawin mo na ang lahat. Di ba? Tik talaga. Grabe. Sakit sa ulo talaga ni Idol. Imbes na umaksyon ka, total, sa'yo sinumbong yan. Gamitin mo yung Rapi Tulfo yung action mo. Di ba? Di ba, Idol? Ganun lang yun. Ipakita mo talaga na meron kang ginagawa, hindi yung puro repair lang.
Ay, pagpipilitan niya talaga. Palagi pong kasama doon sa paghingi ng contribution ng electric fan. So bakit po kinakailangan ng mga estudyante mag-shoulder ng electric fan ng bawat classroom? Hindi nga nila kailangan yun, Rapi Tulfo. Hindi nila kailangan i-shoulder yun dahil bawal yun. In the first place. Bakit mo sinasabi sa kanila? Na alam mo naman yung sagot na bawal yun. Ano ang dapat natin gawin? Kasi bawal nga yun. Ginagawa ng mga teacher. Nangungurap sila. Kung totoo man yung pinagsasabi mo, kung hindi yan invento. Ba't hindi mo na lang kasuhan? Paimbestigahan mo para masibak na. Putik yan. Joke ka talaga. Sir. Yes, opo sir. Magkakaroon po kami ng, maglalabas kami ng memorandum and directive to all our schools. Yusek Escobedo. Yes, VP, go ahead. Yes, Madam Go ahead, Chair, Your Honor, we take note of your advice. You don't answer, you don't sign department orders. We take note of your comments, Your Honor. Thank you, but Your Honor, they must answer these questions because itong question ko po galing Talaga, ano? Talagang pagpipilitan niya, ano? Ay, nako. Kasi kung imememo lang yan, kung talagang matitigas yung mukha ng mga teacher na yon, kung totoo man ha, yung sinusumbong dito kay Rapi Tulfo, hindi matatapos yan kahit memo ba yan, ba? Punit-punitin pa yung memo na yan eh. Putik kang kasuhan na! Namasibak na dyan sa trabaho nila. Joke ka talaga, Rapi Tulfo. to sa mga magulang na mag-aaral. Kasi po, I told them na hayaan nyo pagdating doon sa hearing, sa budget, i-raise ko to. Kung Yes. hindi nyo ako pagsasalitain dito, then, Pinagsasalita naman po kayo. hindi kasi sinasabi, wag daw sagutin. Hindi, the VP would like to be the one to answer the Okay, question. thank you. That's my understanding. Yan kasi. Dada ka nga ng data, tapos hindi ka pinagsasalita. Grabe, no? Talagang makabira, no? O, ano ka ngayon? Yari ka kay Pia Cayetano. Diba? Hindi ka bibibehin yan. Hindi ka gaya ng mga tropa mo. Na sila Robin, si Bato, si Jinggoy, si Villanueva, si Tolentino. Hindi ka bibibehin. Diba? Hindi ka gaya ng mga tropa mo na yun na binibaby ka. Yan, hindi. Diba? O, shoutout kay Senador Pia Cayetano. Lupit mo po. Yan, ganyan dapat laging binibira yan or binabara yan si Rapi Tulfo, no? Kasi, wala eh, pag siya nakaupo lang, tapos, di ba, wala siyang tawag nito. Or mga kasama niya sa mga nakaupo dyan, no, sa Senado, pag nagsisenate hearing sila, magkakasama yung magtotropa, walang nangyayari. Di ba, bastusan eh. O ito, maganda talaga, no, pag itong si Rapi Tulfo isama kala Pia Cayetano, kala tawag nito kala Senador Amy Marcos, yan, dapat yan isama si Rapi Tulfo para nababara kasi sumusobra na eh. Yan, pinagsasalita ka naman, puti nga, ang daldal mo nga eh. Ang dami mo nga ang kwento eh. Talaga to si Rapi Tulfo. Just Thank you, moderating Madam. for everybody. Like I said- The VP wanted to answer instead of her USEC. Like I said, supporter po ako. Hindi ko po questionin yung budget. Ayoko pong bawasan. In fact, I'd like to put in a record. Kung Nang ganyan, Rapi Tulfo, alam na namin karakas mo. Puri ka, sabay sira. Tik yan. Yan na naman tayo sa mga ganyang sasabi mo na di ka against. Pero, ang lakas mo reklamo. Diba? Talaga tong taon to eh. pa yung budget ng DepEd, I will support. Kaya lang, kailangan ko lang po ng mga kasagutan sa ilang katanungan ng mga magulang na mag-aaral. I don't have anything against. In fact, confidential fund na marami nagka-question, I don't give a heck about that. Walang Dali na nga lang naman sagutin yun, Rapi Tulfo eh. Kung proper yung pagkakadistribute. Diba? Ang magiging problema lang dyan talaga, no? At hindi natin alam kung talaga bang may corruption na nangyayari sa baba. Sa baba na yan eh. Diba? Kasi sinasabi lang nila na ang dahilan nila hindi nakakarating sa kanilang pondo. Oh, diba? Paimbestigahan mo para malaman mo talaga kung totoo ba. Hindi yung puro sasabihin mo, meron ako mga ebidensya, ayaw mo na mailabas. Diba?
Talagang ano, wala lang. Gusto niya lang talagang ano. Ano ba? Kasi ano na, mukhang kayo yung magtatapat. Di ba? Mga tulponatics, yun ba yun? Ngayon pa lang china-challenge na ni Idol. Ha? Kasi pag tumakbo itong si Rapi Tulfo, ang mga katapat niya talaga si BP Sara. Kasi ito, sigurado ako, 100% sure na ako, BP Sara to. Tatakbo pagka-presidente sa 2028. Ito bang ponyo, tatakbo sa 2028, kaya ganyan na, mga tulponatics. Bumibuelo na, bumibuelo. Aso sablay eh. Hindi pinag-iisipan yung mga pinagsasabi. Diba? Dami ng kwento. Diba? Tapos, naano niya pa na hindi daw siya pagsasalitain, putik yan. Daldal nga. Dami ng kwento, wala namang kwenta. Di ba? Bumibelo ka lang, Idol eh. Pakialam dyan. Ang pakialam ko talaga, yung hinahin ng mga magulang. Yun na po talaga. So, paki-answer lang po. Kung sino saan ang gusto. Yung hininain kasi ng mga magulang na yun, no? Ano ba dapat number 1 gawin? Pagdating sa ganun, Rapi Tulfo. Di ba? Hindi na kailangan pag-usapan pa yan. Di ba? Kasuhan na yan. Kasi hindi maganda yan. Di ba? Eh, mag-isip mga tulponatics, maganda ba yun? Yung ganun bagay. Na dapat, di ba? Diretsuhin na agad. Suhan na. Di ba? Para masibak na. Kung sino man yung mga teacher na gumagawa ng ganun. Di ba? Para hindi sabing invento yung mga pinagsasabi mo. Ganun lang yun. If I may, Senator Raffy, the Secretary took the floor earlier and responded that ang suggestion po niya, and correct me if I'm wrong, my understanding from the Secretary is that she said what you could do, because you were asking what you could do now that you're a Senator, is to pass a law that would prevent that. Because as far as DepEd is concerned, they have already issued the memorandums that prohibit contributions. Pero yung gusto gawin ng kompleto pala PTA sila dyan, no? Hindi ko napansin. Nandito si Senador Amy Marcos saka si Cheese Escudero, no? Yan, puro mga talagang matitino, no? Na mga senador natin, hindi kagaya ng mga tropagang ni Rapi Tulfo. Na puro bastusan, grandstanding, putik yan, may uupakan pa. Di ba? Yan dapat, yan maganda, no? Maganda isama dito si Rapi Tulfo. Hatiin yung gang, no? Hatiin yung magtutropa, di ba? Para walang pare-pare, pare. Grandstanding tayo, pare. Kasi pag ito, kasama ni Senador Rapi Tulfo, kawawa si Idol, hindi makapag-grandstanding. Na? Binabara siya eh. Ayos, ayos yan. Maganda yan. My understanding is that's out of your hands. No, that's out of your hands what the PTA would like to do. Although I think maybe an assurance that Dito hindi rin naman pala si in-encourage Angara. talaga yun, di ba? It's not encouraged, you cannot, they do not mandate it, they follow that. That's my understanding. Madam Chair, okay, ano kaya tuwing magkaroon ng PTA meeting, nandoon po yung Talagang sasaw-saw yan si Idol. taga DepEd para i-monitor yung proceedings ng meeting para pagsabihin ng DepEd, hey, meron na kami memo dyan na bawal ang pag-uusapan ng project, umayos-ayos kayo. Talaga yung mga suggestion niya, no? Talagang, kailangan pa ba ng DepEd? Putik yan. Ano ba talagang tingin mo doon sa mga magulang, sa mga teacher? Di ba? Ganun ba talaga katanga yung mga magulang na nandoon? Na hindi man lang sila makapagreklamo? Ano ba, natatakot silang bumagsak yung anak nila? Putik, ako kahit bumagsak yung anak ko, kasi anak ko nag-aaral naman sa public school. Diba? Kahit bumagsak yung anak ko, hindi ako magbibigay dyan. Irereklamo ko na lang yan. Diba? Tsaka nga, sa panahon ngayon, Idol, no? Sa panahon ngayon, bakit hindi man lang i-post para mag-viral na yung mga ganyan? Totally, yan yung gustong-gusto nyo, diba? Yung mga viral na pag-uusapan. Grabe yung mga suggestion ni Idol eh. Imbes na action na niya na yung problema, diba? Dadagdagan niya pa ng trabaho. Diba? Yung mga yung sa DepEd, magbantay ng mga PTA meetings, putik talaga, pinag-isipan mo ba talaga yan, Rapi Tulfo? Yung suggestion mo? Or bigla na lang pumasok sa utak mo na, hindi, maglagay tayo ng mga
tawag nito ng mga DepEd doon sa mga PTA meetings, no, para maiwasan yung mga ganyang klase ng usapin sa PTA na nagkakaroon ng mandatory contribution. Putik yan. Imbis na gawan mo ng batas para matakot silang gumawa ng ganun, yung pa yung naisip mo na suggestion. Di ba, pag-isipan nyo yun, di ba? Mga tulponatics. Imbis na gawan na lang niya ng batas. Kasi kung may batas yon, tapos mabigat ang penalty, Sino? Sino ang gagawa ng ganun? Sinong gagawa ng kalokohan na ganun? Sa tingin nyo, mga tulponatics, no? Unang-una, sayang ang pension ng mga teacher. Pag sila napatunayan na sila ay nanghihingi ng pera sa mga estudyante nila, sa mga magulang ng kanilang mga estudyante, no? Tanggal ang pension, sibak sa trabaho. Di ba? Malabo pang makabalik. Di ba? Sa mga makapag-apply pa sa ibang eskwelahan. Kasi may record na ganun ang ginagawa. Di ba? Or tanggalan talaga ng license. Pag napatunayan na ikaw ay nanghihingi ng pera para sa iyong para sa maintenance ng iyong eskwelahan, nanghihingi ka ng pang-chalk, pang-floor wax, mandatory ha, hindi voluntary ha, mandatory. Nanghihingi ka ng ganun. Sibak ka na sa trabaho, wala ka ng pension, matatanggalan ka pa ng license. Di ba ganun dapat? Hindi yung mga ganyang klaseng suggestion, putik yan. Joke. Joke na joke talaga, putik yan. Patawa talaga itong si Rapi Tulfo. Pag-usapan nyo lang academic performance ng estudyante. Is that fair enough? PTA ho means parent-teacher. So may teacher ho na present doon. Yes, may teachers na present. At principal pa kuminsan. Kaya nga, sinasabi ko lamang po, meron dapat nagmamonitor kasi hindi po nasusunod. Kuminsan, like I said, yung kay Armin Luis to noon, nasunod yun for ilang months. After several months, bumalik ulit. Kaya ang suggestion ko ngayon, pag may PTA meeting, meron pong taga-DepEd na nagmamonitor ng meeting nila. Gawan mo na lang kasi ng batas, Rapi Tulfo. Grabe. To make sure na nasusunod kung anong nakalagay sa Baka sir, you could... Para kasing sinasabi ni Rapi Tulfo, no, yung mga magulang doon sa mga eskwelahan na yun, no, kung saan nagaganap yung mga ganong klaseng mandatory contribution, mga uto-uto, di ba? Kagaya ng mga tulponatics. Na oo lang ng oo. Ay, sige po, magbibigay po kami. Upo. Talaga tong si Rapi Tulfo. Ginagawa niyang mahina mag-isip yung mga magulang doon, no? Na hindi man lang kayang ipagtanggol kung ano yung karapatan nila. Putik yan. Could give them the specific complaints that you receive so that they can particularly go to those schools and find out if there were yan ang gusto and ko. find out if there was Tama. conduct unbecoming of a parent, of a teacher that should be addressed. Ang reklamo nga, Yan. Rapi Tulfo, ilabas mo na. Di ba? Kailangan mo nang i-address yan kung saan ba yan. Para hindi sabihin na imbento lang yung pinagsasabi mo. Madam Chair, Yan pala si Bong Revilla, no? Diyan din si Jinggoy. Jinggoy ba yan? Labo kasi. ay yung pong sinasabing voluntary contribution na inaamin na nga po ng DepEd na mali talaga. Tulad po na ulitin ko, chalk, floor wax, pintura, varnish, TV, electric fan, test. Hindi nga mandatory. Voluntary contribution, Rapi Tulfo. Di ba? Kahit kami, nag-aaral pa ako, nagkakaroon talaga ng ganyan. Pero sa chalk, ang nagdadala nga lang nun, yung mga sip-sip na estudyante. Di ba? May mga ganun talaga, no? May mga ganun talaga, no? Huwag tayo maglokohan, may mga ganung estudyante nagdadala ng chalk. Pero sa floor wax, minsan nga, bunot pa dala namin, eh. Nag-aambagan kami para makabili ng bunot, eh. Di ba? Floor wax din, nag-aambagan kami. Kasi nga, meron kasing tawag nito, merong merong mga awarding pagdating sa ganyan. Every Christmas. Yan, kung sino yung pinaka-row na yung group na pinakamalinis pagdating sa
sa room nyo, di ba? Yung kuya everyday yan, iba-ibang group yan eh. Group 1, Group 2, Group 3 yan. May mga ganyan. Palinisan yan. Rapi Tulfo. Di ba? Tapos, bago pa mag-Christmas yan, yung pagpagandahan ng decoration. Mga ganon. May ma-assign sa mga ganong bagay. Kaya nga nagkakaroon ng voluntary contribution. Pero, di ba, voluntary nga eh. Di ba? Kung hindi mo talaga kaya magbigay, di wala. Di ba? Hindi naman pipilitin eh. Pero yung pinagsasabi mo na mandatory contribution, yun yung kung meron man, bawal na bawal yan. Kaya nga dapat i-address mo na kung saan yung mga lugar na yan para matigil na kagad. Makakasuhan, masibak yung mga teacher na gumagawa ng ganyan. At kung hindi ka pa kontento, gumawa ka ng batas. Diba, Idel? I-solve ang problema. Papalakpakan ka namin. Di ba? Kung gayang ginagawa mo, kaysa resolvean mo yung problema, di ba? Kung gayan yung ginagawa mo na putik yan, puro inventong mga kwento, katalon-talon yung mga kwento mo, may mga suggestion ka ng sablay, putik yan, gusto mo pa. Meron DepEd na nagbabantay pag nagkakaroon ng PTA meeting, putik yan. Di ba? Joke? Ang dami mong sinabi, ayaw mo naman aksyonan. Printer, utility bill, janitorial, security guard, repair ng CR. Ito po ay mga reklamo and documented po ito. And I have documents to support this. And in fact, some of the teachers also told me na talaga nangyari po yan, Mr. Senator, wala kami magawa kasi hindi po nakakarating sa amin yung budget. Ay nako, Rapi Tulfo, pag ganyan nga, imbestigahan mo na. Huwag mo nang sabihin na, Senador, in fact, ganyan nang nangyayari, hindi dumarating sa amin yung mga tawag nito, yung mga budget, di ba? Ano dapat mong gawin bilang senador ka? Di ba? Magpasa ka ng batas. Ganun lang yun. Na dapat makakarating yung mga budget sa mga eskwelahan. Di ba? Ganun lang yun, Rapi Tulfo. Magpasa ka ng batas para mapilitan sila. Kung totoo man yung mga pinagsasabi mo. Di ba? 2 batas ang gawin mo. Kasali sa mga teacher na bawal ang mandatory contribution. Patawan mo ng pinakamahal na penalty. Sibak sa trabaho, tanggal lisensya, ganun. Putik yan. Ayaw mo naman kasi i-address kung saan ba yan para nga maimbestigahan eh. Madam Chair, Your Honor, we will submit the downloading of MOOE up to the school level to the Finance Secretariat. At doon na lamang po, Madam Chair. Yun, no. Yun talaga ang the best doon, di ba? Pasahan na lang to si Rapi Tulfo kung maiintindihan niya ba. Diba? Kung nako-contribute ba talaga nila or nabibigay ba talaga nila yung tamang di ba? Dapat sa umpisa nang hingi na si Rapi Tulfo eh. Yung may sumbong pa lang sa kanya, bigyan niyo ako ng kopya ng ng download ng ng pag-distribute niyo ng pondo para sa mga eskwelahan, no? Kasi hindi daw nakakarating. 'Di ba? Sa iilang mga eskwelahan, kaya yung mga teacher napipilitang magkaroon ng ng mandatory, 'di ba? Nanghihingi sila ng mandatory donation, 'di ba? Dapat yung umpisa pa lang ginawa niya na 'yun. 'Di ba? Ano ba talagang gusto mo, Rapi Tulfo? Magsayang ng pera natin kasi sinasayang mo yung pera natin, sinasayang mo yung oras sa mga hearing na dapat sa mabuting patutunguhan, no? Hindi yung kagayang ganyan puro joke, puro invento. Test tube. Hinihingan din po kasama rin po Pwede bang submit natin? Kasi sir, Submit na nga, isasubmit na nga lahat, Rapi Tulfo. Sasubmitan ka na lahat. Kung nakakarating ba yung mga yung mga tawag nito, yung pondo sa mga eskwelahan, bibigyan ka. Tapos tignan mo kung nabigyan ba ng pondo yung sinasabi mong mga eskwelahan na yan, na sinasabi mo meron kang ebidensya. Tignan mo kung nabigyan ba. Kung nabigyan, nakita mo nabigyan, o sino ngayon ang may problema? Yung eskwelahan, yung mga teacher ang may problema. Rapi Tulfo. Kulit mo talaga.
Hirap kausap nitong taong to. Di ba dapat yun pa nga, noong umpisa pa lang, yun na kaagad ang hiningi niya. Pahingi nga ako ng kopya. Ng mga, yung tawag nito, yung sa mga pondo, kung naibigay nyo ba talaga sa mga eskwelahan na to. Kasi itong may mga eskwelahan na to, may sumbong na nakarating sa akin na hindi daw nakakarating sa kanila ang pondo. Kaya ang ginagawa nila sa kanilang mga estudyante, nagkakaroon sila ng mandatory contribution. Di ba? Ganun dapat ang ginawa ni Rapi Tulfo. Tapos kung nakita niya, meron dumating May dumating na pondo. Utik. So, ngayon, Rapi Tulfo, sinong may problema? Wala na sa taas ang problema. Nandun na sa teacher. Anong gagawin mo? Bilang senador ng Pilipinas, Rapi Tulfo. Di ba? Hindi yung puro ka iyak ka ng iyak dyan. Daldal ka ng daldal. Ang dami mo nang sinabi. Di ba? Ayaw mo naman i-address yung kung saan ba talaga eskwelahan yun. Joke talaga to si Rapi Tulfo, no? I'm reminded everyone who's Last na naman po, Madam Chair. Last na naman. Sige. Test tube. Alam ko meron natang 500 billion na budget for the test tube. Parang every year, bilyones ang naalat para sa test tube. Kasi marami rin po ako mga magulang nagreklamo, pinapakontribute para sa test tube, laboratory test tubes. Ay, nako. Hindi na talaga umintindi ng taon to. Papasahan ka na nga lang, Rapi Tulfo. Ano ho yun, sir? Kasi I Test handled the tubes. budget, so I Test tubes can po. Yung test tube attest. po para sa mga I laboratory. have not seen 500 billion for test Or tubes. at least, yung pong pagkakaalam ko, yung pong... Wala akong 500 billion. Ako na. Wala daw, Rapi Tulfo. Yari ka na naman kay Senador Pia Cayetano. Yan kasi, di ba? Yan maganda pag mga kasama ni Rapi Tulfo, no? Maraming alam, no? Na facts talaga, no? Talagang nababara itong idol ng mga Tulfonatics. Yan ang dapat sa'yo, Rapi Tulfo. Hindi kasi yung puro ka-imbento. Puro ka-imbento. Dami mo sinasabi, I know for a fact. Meron akong mga ebidensya. Diba? May magpapatunay na ganito talagang nangyayari. May mga teacher naman nagsasabi sa akin. May mga magulang na nagsasabi sa akin. Putik, ayaw mo naman i-address kung saan ba talaga yan. Di ba? Joke ka talaga eh. Magsasabi. So anyway, bakit po yung sa test tubes? Sige na lang po. Bakit po test tubes paulit-ulit po? Every year, hiningan po ng contribution ng estudyante. Problema na nga ng mga teacher yan, Rapi Tulfo. Sila na nga may problema. Kasi nga, bawal naman talaga yun na manghingi. Diba? Kasi may mga pondo sila dyan. Diba? May mga allowance nga yung mga teacher eh. Pagdating sa mga choke eh. Diba? Ibig sabihin, sa kanila na yung problema. Hintayin mo na lang kasi bibigyan ka naman ng kopya. Diba? Talagang joke talaga tong taon to, no? Talaga ipipilit niya talaga yung mga invento niyang mga mga pagkakaalam. Diba? Kasi hindi pwedeng sabihin totoo yan. Ayaw naman niyang i-address kung saan lugar, diba? Hinihingi na nga sa kanya eh. Diba? Hanggang sa ngayon, diba? Sa ngayon, invento yung pinagsasabi ni Rapi Tulfo. Diba? Invento yan. Kung hindi mo mababanggit kung saan, eskwelahan na yan. Diba? Invento yung pinagsasabi mo. Pwede ba pa-stop na natin yun? Yun lang po. So stop na po Hindi natin. na nga nila kailangan ipa-stop yun dahil dapat bawal naman talaga yun. Di dapat pa-stop yun dahil bawal nga yun, Rapi Tulfo. Grabe, no? Ito pagpipilitan na ipa-stop, hindi na kailangan ipa-stop yun kasi bawal yun. Parang drugs, no? Ipa-stop mo nga yung drugs na yan. Putik, hindi naman kailangan ipa-stop yung drugs na yan, eh. Kasi bawal naman talaga yan, eh. Wala dapat yan. Hindi dapat i-stop, dapat wala. Kulit mo, Rapi Tulfo. In short, lahat po ng contribution para sa maintenance ng school,
ang pakiusap po ng mga magulang through me, stop na po natin yan. Pag na-stop niyo po yan, I promise you I'll support your budget every single Yun na naman tayo. I promise you, I promise you, I promise you. Joke ka talaga. year, and you're not gonna hear anything from me. That's a commitment. That's a promise. Ito'y alang-alang Ang dami mo ng promise, Rapi Tulfo, hindi mo tinutupad, putik ka. sa mga magulang na mga lumapit sa akin. Madam Chair, Your Honor, we take note of the advice of the... Hindi na siya sinasagot, no? Tama yan, di ba? Tama yan sa VP Sara Duterte. Tama yan, wag mo nang isagutin si Rapi Tulfo. Kasi pag sinasagot mo tong si Rapi Tulfo ng ano, di ba? Wala kayong matatapos na usapan. Dahil kasi paulit-ulit lang yan si Rapi Tulfo. Kasi kahit sagutin mo si Rapi Tulfo, kung hindi niya magugustuhan yung sagot mo, walang mangyayari. Putik yan. Baka i-contempt ka pa. I-contempt mo yung BP na yari ka, Rapi Tulfo. Masisiraan ka ng bait, no? Pag itong si Rapi Tulfo ang kaharap mo. Nang kulit, eh. Okay lang sana yung makulit na may punto. Itong si Rapi Tulfo, walang punto. Pinagpipilitan niya lang yung mga sumbong sa kanya, di ba? Na sa ngayon, invento. Kasi wala ka namang ina-address, eh. I-address mo yung lugar. Imbestigahan natin yan. Hindi na kailangan ipa-stop yung mga ganong bagay kasi bawal naman yun. In the first place. Dapat wala yun. Rapi Tulfo. Ang sakit mo sa ulo bilang senador, putik yan. Ba't tuwang-tuwa yung mga tulpo natin sa pinaggagawa mo, no? Putik. Kung pag-iisipan mo mabuti, wala talaga sabaw yung mga pinagsasabi mo dyan, eh. Ay, nako. No, hanggang dito lang naman tong video na to. Huli lang natin matapos. Yan, no. Yan. No. Hanggang dyan lang. Yan, no. Thank you, TV5. O yun, ano na pala ni Rapi Tulfo? Putik yan, wala. Anong napalala ni Rapi Tulfo? Putik, wala. I-address mo na kasi yan, di ba? Hindi yung puro kaiyak. Dada ka ng dada dyan sa Senate hearing na yan na sinasabi mo na meron ka mga ebidensya, na merong mga teacher na nagsasabi sa'yo, may mga magulang na nagsasabi sa'yo, di ba? Eh bakit hindi mo na lang paimbestigahan at para makasuhan at para masibak na yung mga teacher na gumagawa ng ganyan? Di ba, Rapi Tulfo? Eh di sana, palakpak tayo sa'yo. Eh kung yan ang ginagawa mo, pagtawanan natin. Yan, di ba mga master? Talagang nagsasayang lang talaga ng pera tong si Rapi Tulfo, no? Sayang oras, sayang pera. Unang-una, sa kanya naman na isinumbong. O bakit hindi na lang niya paimbestigahan? Di ba? Paimbestigahan niya. Kung totoo ba yun? O? Dapat in the first place, hiningi niya kagad yung kopya. Kung pwede man siyang kumuha, total, senador siya. Di ba? Kasi sasabihin niya, meron ako natatanggap na gantong mga kaso na tawag nito na hindi daw nakakarating sa mga gantong eskwelahan yung kanilang pondo para sa kanilang eskwelahan. Pwede po ba ako makahingi ng kopya kung nabigyan ba sila ng pondo para sa kanilang eskwelahan? Oh, tapos pag nakita niyang wala, saka siyang umiyak. Di ba? Saka siya magreklamo, bakit hindi nyo nabigyan ng pondo to? Tinan nyo tuloy ang ginagawa ng mga teacher. Nagkakaroon na sila ng mandatory contribution. Di ba? Para sa maintenance ng kanilang eskwelahan, sa chok, sa wax. Di ba? Dapat ganun ang ginawa mo. O pag nakita mo naman na nabigyan ng pondo, Rapi Tulfo, o anong gagawin mo? O nabigyan pala kayo ng pondo eh. Bakit itong mga teacher sinasabi sa akin ganyan? Bakit itong mga magulang sinasabi sa akin ganyan? O anong na ngayon ang gagawin mo, Rapi Tulfo, pag gano'n nalaman mo na ang mga teacher ang may problema, sila ang nagkukurap ng pera. Double corruption kasi ang ginagawa nila. Isipin mo, kinurap na nila ang gobyerno, kinukurap pa nila yung mga estudyante nila. Diba? O anong gagawin natin kung totoo ba yung sinasabi mo? Kasuhan. Hindi dapat patigilin lang. Kailangan masibak. Matanggal sa serbisyo. Rapi Tulfo.
Utik talagang sayang talaga sa oras ng taon to. Buti na lang, nandiyan si Pia Cayetano, di ba? Na binabara-bara siya. Di ba? Buti na lang talaga nandiyan si Senador Pia. Kasi kung kasama ni Rapi Tulfo, yung tropa niya, tapos ang laban. Wala nang nangyari. Lalo tayo nagsayang ng pera. Ay, nako. Buti na lang talaga ito, no? Mahinaon itong si VP Sara Duterte, no? Di niya pinapatulan yung kababawan ni Rapi Tulfo. Kasi kung pinapatulan ni VP Sara, yung kababawan ni Rapi Tulfo, itong alam naman natin, itong si VP Sara, terror din yan, di ba? Maano din ang bunganga niyan. Di ba? Pero hindi niya pinapatulan. 'Di ba? Kasi nga dapat diyan sa Senate meron tinatawag na ano, 'di ba? Kaya nga proper ano 'yan decorum, 'di ba? Dapat maganda 'yung pag-uusapan diyan. Ang problema kasi kay Rapi Tulfo, 'di ba? Imbento na lang 'yung mga pinagsasabi niya Ang dami niyang talon-talon, 'di ba? Napunta na sa baka magnakaw 'yung estudyante ay 'yung magulang, tapos napunta na 'yung mga baka dumating 'yung panahon na 'yung mga estudyante maging ano na rin na nangungurakot na rin, 'di ba? Kasi nakikita nila kung paano sila kinukurakot. 'Di ba mga ganoon, puro patalon-talon si Rapi Tulfo. Buti lang talaga hindi nainis itong si VP Sara dito, no? Kasi putik. Talagang sayang lang yung oras nila sa pagpunta diyan, no? Nasayang lang yung oras ni VP Sara, nasayang yung oras ng mga senador na matitino, no? Hindi kasali si Rapi Tulfo, grandstanding niya yun, di ba? Hindi sayang oras niya doon. Di ba? Walang matino na pag-usapan. Wala talaga. Wala talaga. Yan talagang mangyayari, no? Kung wala kang alam sa mga nangyayari, di ba? Puro joke na lang ang gagawin mo, no? So ayan mga master, no? Hanggang dito na lang yung video natin. Sabi nga na Atty. Libayan, matulog tayo ng maimbing. Dalang natutulog ng maimbing, siya ang laging panalo. Paalam po pansamantala. God bless. Ingat po kayo. Shoutout po kay Atty. Libayan, kay Atty. Claire Castro, kay Fiscal EJ. Siyempre sa mga kabatas natin, no, na mga vloggers. Shoutout sa inyong lahat. At shoutout sa mga kabatas at mga master ko yan na nanonood sa ating premiere, no? Maraming salamat po sa inyo at sa inyong mga comment. Maraming salamat din po. Hanggang dito na lang mga master. Babush!